back to my channel, and as you can see po sa title, this video is my tips for UST Freshies or senior high school students. So guys, kung hindi kayo ganun ka-interested, okay lang po, you may click the exit button, or may exit button ba? Or you may not watch this video at all, it's okay with me. But if you are interested, please keep on watching. Yes, you heard it right. This video is my tips for UST Freshies or senior high school students. And alam kong na-excite na kayo. Sa lugar din ako na-excite noon mga 3 years ago or 4 years ago. So ayan, na-feel ko yung excitement nyo. Alam kong marami sa inyo na tulad ko na nagsisearch dahil ng videos, ganyan. Hanggang sa hinahanap ko sa UST yung mga gumagawa ng videos sa may tips for UST Freshies. Sobrang nakaka-ellipse, lalo na pag nakita ko na sila. May nakita ko one time, nung first year ako, siya din yata yung nag-host nung, yung parang party after freshman week. Parang gano'n, I mean yun, freshman week, parang yun. Siya yung nag-host. Tapos nakita ko, tawa ko nagtawa sa tips for UST Freshies video niya. As in, nakita ko siya nag-host. Tapos salamin niya sa akin. Tapos, oh my god, yung feeling na parang ko nakita ng artista. Ganun yung feeling ko. Nakalimutan ko yung name niya. Pero if ever matandaan ko, I will link her a video down below the description box. So, nung nakita ko talaga siya, sobrang nagpapanik ako. Tapos kinikwento ko sa mga bagong friends ko no, na guys, alam, gumawa siya na video na tips for UST Freshies. Ganyan. Tapos napansin niya, tapos nag-hi siya. Tapos nag-hi din ako. Tapos, guys, yung feeling lang na nag-hi siya sa akin. Parang crush lang. Pero gets. Anyway, sorry, sobrang daldal ko na naman. So anyway, let's start with number 1. So first off, gusto ko pala mag-thank you kay Nina, yung best friend ko. Taga-UST MedTech student din siya. Incoming 4th year din siya. Tinulungan niya akong mag-come up with the tips that I can share with you. So hi and thank you. Ayan. So let's start with tip number 1. Ito, siguro laging kung nagsisearch man kayo ng mga videos about tips for UST Freshies or senior high school students, madalas ito yung nagiging number 1 or hindi to nawawala sa tips na pwede naming ibahagi sa inyo, at yun yung reg form nyo. Yun, yung reg form nyo. You guys, make sure na lagi nyo siyang dala-dala, lalo na kung wala pa kayong ID, kasi yun yung magsisilbing ID nyo. Lalo na kung yung building nyo is, like, yung sa amin sa AB, medyo strict sila sa ID, ganyan. Pero for senior high school students, feel ko naman medyo maluwag pa yung mga security guards sa VG Pop. Actually, maluwag naman sila. Pag may ID ka, sige, pasok ka lang. Pero pag yung iba na nakakalusot, ayun. Pero guys, mahirap lumusot. So ayun, always bring your reg forms. Kasi I heard guys pala na yung senior high school would be staying sa BG Pop, where we stayed nung 3rd year namin. Pero dumating kayo, kaya nawala na kami ng bagong building, wala nang bidet. Wala nang bidet. So yun guys, yung hinahanap namin talaga sa BG Pop yung bidet. So for my tip number 2. Tip number 2 ko guys, bago pa kayo pumasok ng school, make sure na may 100 copies na kayo ng 1 by 1 nyo. Literal, 100 copies. Kasi may mga subject na sobra silang humingi ng 1 by 1 ID picture. Kaya, kailangan hindi kayo mauubusan. Lalo na pag may strict na proof, guys. Minsan babawasan pa kayo, maminusan pa yung grade nyo kung wala kayong 1 by 1. Huwag nyo nang hintayin. So, lagi kayong magpa-photocopy or mag-photocopy. Lagi kayong make sure na marami kayong copy ng 1 by 1 ID picture nyo. Number 3! So for number 3 guys, make sure na lagi yung dala ang payong at pamaypay nyo. So sobrang bipolar ng panahon natin ngayon, kailangan natin na dala-dala natin yung parehas na yun. Kasi guys, minsan pag umaga, sobrang lamig, umuulan, tapos pag hapon, sobrang init. Hindi nyo na alam, lalo na sa UST guys, medyo mainit po sa UST, at kapag umulan, alam nyo na kasunod. Di naman agad, pero baha, di ba? May probability na bumaha. Kaya, make sure pala na dala niyo yung payong, pamaypay, at kung gusto niyo magdala ng boots o tsinelas, you guys, go lang. The past school year, nung 3rd year ako, before, kasi guys, incoming 4th year na ako, nung pumatanda na ako. Pero nung 3rd year ako, wala naman kami na-experience na baha. So far, wala naman na. Pero,
para maging sure lang tayo, diba? Magdala na din kayo para din naman sa inyo yun. So, ayan. Number 4! For number 4, guys, make sure na meron kayong yellow pad paper kasi mahirap maubusan. Lalo na pag sabay-sabay kayo naubusan, baka mamaya isa na lang yung kaklase yung may dala ng yellow pad. Kawawa naman kayo. So, always make sure na yellow pad yung dala nyo kasi lahat ng subject gagamitin nyo talaga yan. Mauubusan kayo ng yellow pad, lalo na sa amin. Kasi I'm from AB and ang course ko is legal management. So, it's a pre-law course. Tag-digest kami ng maraming cases. And may SEM na umabot ng 100 plus yung dinigest naming cases. So, sinasabi ko guys, talagang mauubusan kayo ng yellow pad. So, make sure na lagi kayo may stock ng yellow pad. Number 5! So, ito guys, importante to. Hindi lang po ang car park ang may kainan. Okay? Hindi lang po ang car park ang may kainan. Meron tayong Lacson, meron tayong Dapitan, meron tayong Espanya, at meron tayong Pinoval. Sa mga yan, marami kayong makikitang hindi naman karinderya. May ibang restaurant na mura lang, masarap. Alam niyo yun, hindi lahat sa car park. Kasi guys, sa car park talagang mahal yung mga food doon. Although yung sa loob-looban, medyo may mga mura doon. Pero guys, I'm telling you, explore kayo. Marami kayong makakainan around UST. So, yan. So, sa mga taga-UST na ako, may masasuggest kayo na pwedeng kainan ng ating freshies at senior high school students. Comment kayo below para matulungan natin sila. So, ayan. Number 6! So, for number 6, guys, make sure na familiar kayo sa USTM natin kasi papatugtugin yan sa seminar, sa UAAP, sa ano pa ba? Sa mga events, college events, local events. I mean, yung events nyo sa college nyo, yan, lagi patutugtugin. Although, hindi nyo naman siya kailangan i-memorize kasi knowing na lagi siyang pinapatugtog, guys, mamememorize nyo talaga siya. Pero iba talaga kapag yung minemorize mo kasi yung school spirit nandun talaga. So, yan. By the way, hindi ko lang sure, pero ang ginagawa kasi namin, kasi maraming gumaganon, yung pag kumakanta yung UST-hymn, gumaganon sila kahit nasa loob ng school. I think pag nasa loob ng school, ganun na siya. Hindi na siya ganon. Hindi na siya ganon. So, ganun na siya. Pag sa UAAP yan, pag nanonood kayo, alam ko, ganun siya. Pero pag nasa loob kayo ng school, ganun. Okay, guys? Ganun. Number 7! So, for number 7, maging familiar din kayo sa iba't ibang building sa loob ng UST. Guys, isa pa po, hindi po simbahan ang main building. Isa na po ako sa mga nag-akalang simbahan ang main building. Ang simbahan po natin ay facing the main building. Facing the main building nasa left ng simbahan, malapit na po sa Pinoval Gate. Ayan, dun po. Doon po ang ating simbahan. Okay, na dun yung building sa likod ng mga kampana. Wow, kampana. Sa likod ng mga bells. Ayun. So with that, so pang number 8 nating tip, guys, lagi tayong may Angelus. I think 12, 3, 6, or may 9 ba? Pero, hindi ko lang sure. Wow, hindi ko lang sure. May panggabi ako, pero hindi ko sure. Pero yun, pag Angelus, guys, lagi kayong mag-stop. Kasi pag di kayo nag-stop, pag may guard na nakakita sa inyo, kukuhanan kayo ng ID. So, ayaw nyo namang mangyari yun, di ba? So, yun. Lagi kayong mag-stop pag Angelus hanggat matapos yun. Guys, hindi lang tao yung nag-stop. Pati sasakyan po, pinapastop ng mga guards. So, ayan, take note, you guys, para hindi kayo makuhanan ng ID, okay? For tip number 9, you guys, mag-ready na kayo ng introduce yourself speech nyo. Kasi siguro bawat prof na darating or magiging teacher nyo for the entire semester, tatanungin kayo niyan. I mean, isa-isa, lagi. Introduce yourself. From what school are you? Ganyan. Sobrang dami nilang tanong. Or minsan, papatayuin ka na lang nila, tapos introduce yourself kung anong masasabi mo sa sarili mo. I-make sure nyo din na ready kayo for that. And, ayun, ready kayo for that. Number 10! For number 10, sleep while you can. Habang nandito pa kayo, habang bakasyon pa natin, guys, matulog na kayo ng matulog. Huwag nyo nang subukang magpuyat-puyat. Although mahirap, I know, pero gets. Sobrang stressful ng college life. Sobrang may days talaga na may mga kaklase akong hindi natutulog. Di ko kaya yun. I mean, kahit pa paano, dapat may 4 hours akong tulog, which is risky na din. I mean,
di ba, pag hindi ka nakakatulog ng maayos, mas napapadali ang iyong pagka-deads. Ganyan. Although, yan. Minimake sure ko naman na after that, or kung may time ako, matutulog ako after that. So, ayun guys. Make sure na, nakaka-rest kayo kahit sobrang stressful na nung mga ganap. May mga araw talaga hindi kayo makakatulog, pero alam kong hindi nababawi yung tulog. Napag-aralan namin sa health, hindi nababawi yung tulog. Pero kahit pa paano bawiin nyo, kahit mahirap bawiin nyo. Like, siguro hindi kayo natulog ng isang buong gabit hanggang madaling araw. Or talagang literal, hindi kayo natulog na para kayong mga klase ko na, yung mga ibang kaklase ko na zombie talaga. Ang gawin nyo, kung half day lang naman yung class nyo, matulog na kayo sa hapon, ang weekend ng maagaw. So, for tip number 11 na ba? Yes, 11 na yata. So anyway, yung for the next tip ko is, guys, meron pong mga university-wide or yung mga faculty or college na organizations na pwede nyong salihan. Lalo na kung yung passion nyo na pwedeng i-excel or ilabas sa organization na sasalihan nyo, guys, go lang. Kasi yun na lang din yung isa sa mga ways para tanggal ng stress, lalo na kung sobrang nasi-stress na kayo sa ACADS nyo. Yun, sumali kayo ng organization. And kung magaling din naman kayong mag-manage ng time nyo, go lang. Although, minsan, mas stress kayo kasi kailangan na mag-stay, may meeting, may assembly, ganyan-ganyan. Pero kung gusto niyo naman yung ginagawa niyo, di ba guys, hindi naman kayo mahirap at first or may mga times talaga na mahirap. Pero yung paghihirap na yun, at the end, may magandang patutunguha naman yun. And alam kong, in the end, mag-e-enjoy naman kayo, lalo na kung gustong-gusto niyo yung ginagawa niyo. So, go! So, for the next tip, number 12. So, ayan, for the next tip, be open-minded. Ito, talaga kailangan ko to. Guilty ako na isa ako sa mga taong sobrang na-culture shock nung pagdating ng college. Kasi, galing ako sa exclusive na all-girls school. Kaya, nung pagdating ko sa college, may lalaki, may ganito, may ganyang klaseng tao, hindi ko maintindihan, galing niya, ganyan, ba't ginagawa niya to. Sobrang hindi ko maintindihan, lalo na nung first year, hirap na hirap akong intindihin yung mga ganong tao. Pero slowly naman, nung nag-second year ako, third year, ganon, na-learn ko din tanggapin, na-learn ko din intindihin kung bakit sila ganito, kung bakit sila ganyan, na may ganun palang tao. Alam mo yun, marami kang madidiscover at matututunan, lalo na pag nag-college ka, proven na po yan, at fact po yan. So guys, be open-minded, understand other people, and let them understand you as well. Syempre, hindi naman pwede ikaw na lang, ikaw ang magbigay kasi kawawa ka naman. Diba? Ikaw nagbibigay, wala naman nagbibigay sa'yo pabalik. Ang sakit nun, diba? So, yun. Learn to understand others so they will understand you as well, and make sure na pinapaintindi nyo na mabuti yung sarili nyo. Ayan. Number 13. Ayan. 13. Be yourself. Always be yourself. Alam kong mapipressure kayo kasi you don't want people na i-hate kayo. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, hindi maiiwasan. We've experienced a lot of ups and downs sa class namin. Magkakaroon ng time na pinipilit nyo na lang maging one as a class. Tapos, in the end, grupo-grupo lang din naman kayo. Alam niyo yun, parang ang hirap. Pero in the end talaga, lalo na sa amin ngayon, nung third year, mas na-feel ko, ako personally, mas na-feel kong mas nagtutulungan yung klase kesa nung first year, second year, medyo ma-ego pa yung iba, ma-pride, alam yun, you'll understand it. Sabi ko nga, maiintindihan nyo din siya at madidiscover nyo din yung iba't ibang bagay pag mas matagal na kayong nagsama-sama kasi talagang makikilala nyo yung isa't isa. Pero always, let your voice be heard. Wow, singing competition. Pero always let them hear your side too, lalo na kung alam nyo yung mali sa tama. And let them hate. Sige, para matututunan nyo din eh. Kahit, kasi pag high school ka, parang conscious ka na, ala, ayaw niya sa akin, gano'n. Pero pag college, parang, okay, edi ayaw mo sa akin. Parang gano'n. Pero gano'n na lang, matututo kayo maging independent. Yan, matututo talaga kayo maging independent.
And matututo kayo lalo na matututo kayo kilalanin lalo yung sarili nyo, lalo na iba't ibang tao, iba't ibang klase ng tao yung kasama mo sa paligid mo. Number 14, hindi ko lang sure guys kung merong freshman walk ngayon. Kung alam nyo kung meron or wala, comment kayo below para aware din naman ako. So ayun. Kasi guys, di ba ginagawa yung art natin ngayon, hindi ko lang sure kung makakapass by kayo dun sa art. Pero yun, isa ding tip ko guys, pag pumasok kayo dun sa art, huwag yun ang i-dare lumabas kasi merong kasabihan, hindi kasabihan eh, may parang pinaniniwalaan yung mga tao na once na lumabas ka, syempre papasok kayo sa art, diba? Pag lumabas kayo na hindi pa kayo gumagraduate, madedebar kayo. Kasi kick out kayo sa UST, kaya huwag nyo nang itry. Kasi pag graduation naman, pag graduating na kayo, makakalabas din naman kayo. Konting hintay, 4 or 5 years lang guys. Maikling panahon lang, maghintay na lang kayo. Tip number 15. Ayan, tip number 15. Tama ba? Or 15? 15? Anyway, tip number 15 you guys. Maraming events ang UST like Paskuhan, USTV Awards, yung mga concert, college week, university week, ganyan. Attend as much as you can kung may content. Sali lang kayo, sobrang saya mag-attend. And yung alam mong nandun ka nung time na naganap yung event, sobrang iba talaga yung feeling, lalo na kapag sa UST, tapos tumasyan kayo, iba talaga yung feeling. Dahil na nasa Paskuhan, yay! Sana may fireworks last year ko na, bigay niyo na sa amin. Sana, and yun, yung Paskuhan, masaya yung Paskuhan, sobrang daming tao, and, for the past 2-3 years, or yung buong year yata, yung buong year na to, na nandito kami sa UST, yung Paskuhan namin laging maulan. Sana this year hindi na, Kasi yung ang hirap ng maulan, sobrang putik, maputik, sobrang iba, sobrang ang pangit, nakakasira ng vibes kapag umuulan, kaya ayun, sana hindi na umulan this year. And for the last tip you guys, enjoy and syempre stay focused. Mag-aral kung kailangan mag-aral, ACADS before LACADS, huwag munang mag-love life, or hindi naman sa wag, pero learn to prioritize what needs to be prioritized. Oo, siguro may ipaprioritize natin siya, pero still, learn to balance everything yon. Learn to balance everything para hindi kayo mahihirapan sa huli. Marami kayong matututunan, marami kayong madidiscover sa journey nyo ngayong senior high school kayo or yung college life nyo. Ulit-ulit kong sasabihin, enjoy. Sobrang daming mangyayari, sobrang daming memories, sobrang daming ups and downs, but never ever give up. As in, never give up. And know your priorities. Sinasabi ko, know your priorities. Congratulations you guys! Kasi legit na kayong Tomasino. Legit na kayong Tomasino. Welcome to UST. And kung makikita nyo ako guys, kasi namin nagko-comment na taga-UST na nakita daw nila ako. Sayang, hindi daw sila nag-hi. Nakita nila ako dito, nakita nila ako dyan. Kung makita nyo man ako, mag-hi lang po kayo. Hindi po ako masungit, hindi po ako mataray. Although yun yung first impression madalas sa akin. Pero guys, hindi talaga. Mabait po ako. Mabait po ako. Joke lang. Yun guys, mag-hi lang kayo. Madalas nyo ako makikita sa AB. Siyempre, taga-AB ako. And ayun, paikot-ikot na UST. So, I'll see you guys sa ating campus and have a great school year and school life ahead of you. And congratulations! Dahil isa ka ng ganap na Tomasino. Bye! Don't forget to hit the like button and leave your messages at the comment section. If it's your first time watching my videos, don't forget to hit the subscribe button to get updated.